Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magsitayo po tayong lahat at dasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin, ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o mahal na Ina ng Diyos, Na kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Magsitayo po ang lahat. Halina, Kristiyano, at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong unang araw, matapos ang pagsilang ng Poong Nazareno, ay ating pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Esteban, ang unang martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang aming matularan, ang aming pinararangalan, upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Esteban, marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa
ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Hanupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga na mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakitang ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang langit, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay pagtatanggol ako, ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao, itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain, iligtas mo ko at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo, sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Merry Christmas! Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Kamusta po ang inyong pagdiriwang ng Kapaskuhan? Nag-celebrate po ba? Mala? Bakit hindi nag-celebrate? Baka naman na misinterpret natin yung ibig sabihin na bawal. Pwedeng mag-celebrate, pero limitado lang. Hindi nakagaya nung dati, pero hindi dapat mapigilan ang isang Katoliko, ang isang naniniwala sa Poong Jesus Nazareno, na ipagdiwang ang kanyang pagsilang. Yun nga lang, madalas sa atin kasi, ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay para bang isang malaking problema. Kasi sa pagdiriwang, parang nasanay tayo at tinuruan tayo na dapat bonggang-bongga ang handa. Dapat masasarap ang pagkain. Dapat maraming bagong damit, sapatos, laruan. Doon kasi tayo nasanay. Pero mahalaga na ipagdiwang natin ang araw ng kapanganakan ng Poong Jesus Nazareno dahil ito ay yung muli nating pagre-renew ng ating ugnayan at relasyon sa Diyos. Nagsi-celebrate tayo dahil natutuwa tayo na ang ating pong sinasampalatayanan ay isinilang. Parang birthday niya eh. Diba? Birthday. Ay, yung iba siguro, napilitan mag-celebrate, napilitan, nadamay na lang kasi December 25, holiday. At pag Pasko, kahit hindi Katoliko, tatanggap ng Christmas bonus, Christmas gift, kahit hindi Katoliko. Kasi sayang. Pero para sa mga Katoliko, dapat malinaw sa atin, sineselebrate natin ang kapanganakan ni Kristo at kasabay nito, handa tayong i-renew yung atin pong allegiance, yung atin pong pakikiisa sa Kanya. Kakampi tayo, kaanib tayo. Nire-renew natin na para bang pagtininan mo yung sanggol na yan, sino ba yan? Ano bang magagawa ng isang sanggol sa atin? Pero dapat malinaw nga na yung sanggol na isinilang dyan sa sabsaban ay yung magiging Poong Nazareno na magliligtas sa atin
sa kanyang pag-aalay ng buhay. Kaya sineselebrate natin ito. Kasi kung hindi yan isinilang sa sabsaban, wala tayong ganyang image. Hindi siya makakarating dyan. So nagsiselebrate tayo, nagsasaya tayo, at nire-renew natin yung ating katapatan sa Kanya. Na para bang, pag humarap ka sa sanggol na si Jesus, i-renew natin, para bang sasabihin mo, magiging tapat ako sa iyo. Yun ba yung nasa isipan natin? O hanggang ngayon namomblema tayo doon sa mga inihanda natin? Kasi pwede nga, di ba? Hindi ka na dapat gumastos, pero gumastos eh. Nakipagsiksikan sa mga mall, nakipagsiksikan sa Divisoria, kasi kailangan eh. No, hindi naman po bawal, no? Pero sabi nga, baka mawala tayo dun sa focus. Bakit natin gagawin ito? Bakit gusto mong mamigay ng regalo? Bakit gusto mong maghanda at magpakain? Yan ba ay dahil gusto mong patunayan sa mga tao na ikaw ay kaanib? Ikaw ay kakampi ni Kristo? Sana po malinaw. Kasi kung yun ang dahilan natin, walang dahilan para magreklamo tayo. Walang dahilan para maging malungkot ang araw natin. Na ngayon, pinapaalalahanan tayo. Unang araw ng paggunita ng kapanganakan ni Kristo, pero ipinagdiriwang din natin ngayon, yung unang martir na nagpakita ng katapatan sa poong Jesus Nazareno. Naniwala, nanindigan, mahalaga po yung salitang paninindigan. Paninindigan. Kaya ba natin? Nag-celebrate tayo. Yung iba sa inyo talagang nagkantahan, nagparty, pinost pa sa Facebook, talagang pinaalam sa Facebook world na masaya kayo. Okay, tama yan. Pero yan ba ay bahagi ng paninindigan mo? Na ikaw ay masaya dahil ang poong Nazareno ay isinilang, ipinanganak para sa atin? Kaya bang panindigan yan? Unang martir, isinilang, tapos mayroong namatay. Pero yung kanyang pagkamatay, ito yung kanyang pagsilang muli doon sa langit. At yun yung matinding hamon sa atin. Kaya mo bang panindigan yung sinasabi mong ikaw ay para sa poong Nazareno? Kaya mo bang panindigan yung pananampalataya mo sa Nazareno kahit anong mangyari? Kasi sa unang pagbasa, ito po yung nangyari kay San Esteban o Saint Stephen. Pinanindigan niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos kahit inuusig, kahit na isakdal, hanggang sa batuhin ng mga tao, hanggang mamatay. Pero sa dulo, masaya pa rin niya, nakangiti pa rin niyang sinasalo ang mga bato, at sinasabing nakita niya na nagbukas ang langit, at nakita niya ang Panginoong Jesus. At yung tanging hiling niya, tanggapin ang kanyang espiritu. Baliwala sa kanya ang mga paghihirap na naranasan niya o ipinaparanas sa kanya ng tao. Maganda pong punto po yun, Yung paghihirap natin, hindi dahil sa Diyos, kundi yung paghihirap natin ay dahil sa kagagawan ng tao. Pero kahit ganon, iniaalay pa rin natin ito para sa ating paninindigan sa Diyos. Maring naghihirap tayo para sa Diyos, hindi dahil sa Diyos. Niya siyang sinabi naman ni Kristo sa ating Ebanghelyo na lahat ng maninindigan sa akin hanggang sa huli ay maliligtas. Diba? Sabi po, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Medyo nakakatakot po, kasi sabi, ipagkakanulo kayo, mismong pamilya, mismong anak, mismong
No, mismong magulang, itatakwil ka, pababayaan ka, pero yung katapatan mo ay susuklian naman ng Diyos. Minsan yung mga balita natin, no? Yung latest, dahil hindi na alam kung ano ang gagawin nung mga magulang, paano i-celebrate yung Pasko, paano yung pagkain nila. No? Mismong yung tatay ang kumitil ng buhay nung kanyang mga anak kasi parang wala nang matakbuhan, parang wala nang Diyos na pwedeng tumulong. Kahit may COVID, manatili tayong tapat. Mawalan ng trabaho, manatili tayong tapat sa Diyos. Iwan ka man ng pamilya, ng asawa, manatili tayo sa Diyos. At ito ay susuklian din naman ng Diyos pagdating ng araw. Hindi man sa buhay natin dito. Kahit na pagbawalan tayong magmisa, kahit pagbawalan kayong lumabas, hindi yan magiging hadlang para yung katapatan mo sa Diyos ay mawala. Lalo tigit, ngayon nga tayo sinusubok. No? Ngayon, nalalapit yung pagdiriwang din natin ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Paano tayo ngayon? Ikaw na mayroong panata, ikaw na mayroong debosyon. Matinding hamon po ito, pero nawa po, hilingin din natin ang tulong ng Banal na Espiritu na makayanan natin ito at maging matatag hanggang sa huli. Pero hindi lang basta sinasabi nating tayo ay para sa Nazareno, kundi kaya nating isabuhay, kaya natin makuhang maging masaya sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin dahil sa ating paghahangad na maging tapat sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Ang ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni Esteban, naway maiahatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng pagsisikap. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. At inawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kaming tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Esteban ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mo ang kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kay hindi ng lahat ng mga pumanaw.
Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ilang Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y
kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamuti mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Upang maging katulad ng sayo. Silent night, oh holy night, all is calm, all is bright, round the unvirgin Mother and Child, Holy Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Kami napapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo sa kapisahan ng martir ni si San Esteban. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mapaalala po, magsisimula ang nobinaryo para sa kapistahan ng Poong Nazareno sa December 31 hanggang January 8. Buong araw po, lahat ng misa ay nobinaryo. Kaya para hindi po tayo magsiksikan, magsabay-sabay, sa isang oras lang, lahat po ng misa. Kaya para sa lahat ng mga deboto, mula 5 a.m. hanggang 6:45, yan po ay misa nobinaryo para sa kapistahan ng Nazareno. Wala po tayong prosesyon. Puro po pagmimisa ang gagawin natin para tuloy pa rin po ang selebrasyon ng ating kapistahan para sa Poong Jesus Nazareno. Kaya markahan nyo na yung inyong mga kalendaryo at yung oras kung kailan po kayo pupunta para maiwasan natin yung pagdagsa ng sabay-sabay dito sa Quiapo. Inihiling po namin yung inyong pakikiisa. Kasi ang mga mata po ng media, mata ng IATF ay nakatingin din sa atin. Kapag tayo ay tumulad sa Divisoria, baka hindi tayo makapagpatimisa, baka mawala sa atin. Kaya dapat po kung pupunta dito sa Quiapo, ay tiyakin po natin na tutulong tayo sa pagpapatupad ng mga IATF protocols. Lalong-lalo na pagsusot ng face mask, face shield at yung social distancing po natin. Hindi tayo po pwedeng basta-basta na lang papasok at lalabas. Meron po tayong pila kung saan po kayo dapat pumasok at kung saan kayo dapat lumabas. O wag po natin ipag-iitan yung nakasanayan natin na dahil noon naman wala pang virus. Iba po ang panahon ngayon. Pero kahit ano pa man, tuloy po ang ating pagdiriwang, tuloy ang ating pagpapasalamat at pagpupuri sa Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit na
sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.